So bago po tayo mag-dive in doon sa sixth commandment na papag-aralan natin, medyo konting recap lang po tayo, no? So ang law of God or kilala rin natin bilang law of Moses. Yan, 10 commandments. Pero ang katotohanan, idinaan lang kay Moses yun, pero si Lord talaga, ang Panginoon po talaga, ang nagtalaga nung mga kautusan na yun. Meron po siyang 3 great purposes and uses. So yung dahilan bakit ipinagkaloob ng ating Panginoon yun. So, yung una, guardrail o safeguard na tinatawag. Kung merong halimbawang may heights, ganun, meron yung nakaharang. Yan, yun yung guardrail. Keeping humanity on a moral path. Yan. So, ibig sabihin, yung mga, itong commandments po na ito, ay supposedly standard. God-based standard na nagiging basihan ng moralidad. Yan. So, bakit sinasabi natin supposedly? Mamaya, itatakil po natin yan. But, ang sabi nga po dito, keeping humanity on a moral path. So, sa tamang daan in terms ng moralidad. So, second, it is a mirror. So, katulad ng panalangin natin kanina, ang salita ng Panginoon, para siyang salamin, showing us our moral failure and need for a Savior. So, walang kakayanan ang commandments or law na tayo ay iligtas, but nagiging mirror siya na pinapakita sa atin, sinasalamin kung gaano natin kakailangan ang Diyos na magliligtas sa atin. Kasi sabi nga po natin, breaking one commandment alone ay sapat na para masabing na-break yung 10 po na yun. And thirdly, it is a guide. Yan. It is a guide showing us the heart and the desire of God for His people. So out of 3, ang pinaka-the best doon, yung third. Bakit? Nakapatungkol na po yun doon sa maunawaan natin bilang humanity, bilang mga tao, yung heart and desire of God for His people. Karaniwan kasi pag sinabi pong law, di ba? Do not do this, do not do that. Yan. So karaniwan parang pag narinig natin na law, kautusan, nagki-cringe na tayo kaagad. So allergic ka na kaagad. Ganun. Kasi nga, hindi natin nauunawaan yung tunay na purpose niya. But itong third na to, magiging guide daw po siya, showing us the heart and desire of God for His people. Mas nakikilala natin ang ating Panginoon. Pag alam natin yung laws ni Lord, mas nauunawaan natin yung heart niya at ano yung gusto niya talaga at lumalalim yung kaunawaan din natin dun sa love ng ating Panginoon. So, ang ating pagsunod doon sa commandments ng ating Panginoon, so hindi po siya sa legal na basihan. So bakit natin sinabi hindi sa legal na basihan? Hindi ka nagpo-follow lang for the sake of following and for the sake of obedience, but inspired by love and empowered by God's Holy Spirit. Lalo na po ngayon sa panahon ng grace or New Covenant. So, noon, sa panahon po ni Moses, Exodus 20 po ito, emphasize yung authority or power ng word or rather ng law. Hallelujah. Pero sabi nga po natin, ang emphasize bukod po sa power ng law ay meron tayong Diyos na perfect, na never kayang isatisfy ng tao. Hindi natin kayang sundin sa kabuuan. Napakahirap sundin sa kabuuan. Yung pong 10 commandments alone. Yan. Pero praise God sa kabutihan po ng ating Panginoon. Sa New Covenant, kay Jesus, doon po pumasok. Yun, kaya sabi ko kanina nga po, parang continuation din pala ito nung Sunday na preaching na Resurrection Sunday. So, nag-celebrate po worldwide ng Resurrection Sunday
muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kino-commemorate po yun. Pero yung kapangyarihan po talaga na dala-dala nun ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, yun din yung example natin na pattern, kumbaga. Dahil po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, naging available din para sa atin ang Holy Spirit na nag-e-empower sa atin. Yan, yung grace, under grace, nag-e-empower sa atin para makasunod dito po sa mga commandments po na ito. Ngayon ang tanong po, dahil ba sa New Testament ay may grace na, ay inaalaw ba nito na mas bumaba yung standard ng Old Testament law? So isang katanungan po yan. Kasi marami yung sasabi, panahon na ng grace ngayon, hindi na yung katulad ng Old Testament. Once na maka-break ka ng isang law, dead kaagad ka, on the spot, judge kaagad. Pero sa New Testament and New Covenant, nagkaroon daw ng grace. Bumababa yung standard. So, ang sagot ko dyan, syempre, hindi po bumaba. Bagkos, lalo pang in-escalate. Yan. Lalo pang itinaas yung standard. At ganun din yung kapangyarihan, yung standard na yun, yung grace na yun sa ating mga buhay. So, yung commandments po na yun, dito sa balik tayo, Exodus 20, organized po siya into 2 groups. Medyo recap lang po tayo. Yung first focus po ay conduct toward God or vertical or upward. Yung first 4 yun. Then yung next 6, kasama itong you shall not murder, ay yung conduct naman natin toward one another. So yung una po, paano tayo nagre-relate sa ating Panginoon bilang siya ay ating Diyos. Hallelujah. And yung 6 to 10, paano naman tayo nagre-relate sa ating kapwa or horizontal na tinatawag. Now, dun sa ating pong teksto, Exodus 20 verse 13, you shall not murder. So, ito po ay New King James Version. While yung kung may mga hawak po kayong King James Version, thou shall not kill. Yun naman yung sa King James Version. So, doon pa lang, medyo may variation na, may pagkakaiba na. Nung one time nga na nagkaroon kami ng discussion kung Pastor Joel, isa sa mga nabanggit niya kaagad ay yung difference ng kill and murder. So sabi ko, teka, magkaiba ba yun? But during search nga po, studying ng salita ng ating Panginoon, lumalabas na magkaiba pala yung kill, to kill and to murder. Yan. In Hebrew, as well as in English, there is a distinction between to kill and to murder. So, better translation pa yung itong New King James Version and NIV na yung word na murder instead po na kill. Yan. So, bago po tayo mag-dive deeper, i-define po muna natin yung murder. Word na murder. Murder is the taking of life without legal justification. Execution after due process. So, ito yung magiging resulta kapag nag-murder ka. Kasi nga, walang legal na basihan bakit ka na-take ng buhay. Or moral justification. So, wala rin pong taking ng life without moral justification, killing in defense. Yan. So, in short, pag sinabi po natin murder, meron kang intention. Yun ay yung kuhanin yung buhay ng tao. At yung isa naman po, yung kill or killing, yun naman po ay magsusurround, napapalibutan ng iba't ibang circumstances yung killing. So, maaaring, yun nga,
aksidente lang ba siya na nangyari, kaya mo napatay? So, doon magbabari. Kaya sa isang korte, kung medyo familiar kayo sa iba't, usually napapanood din naman natin sa iba't ibang mga movies, gano'n, nababasa sa mga novels, nagre-require ng due process para malaman kung yung pagkakapatay ba ay sinadya o hindi sinasadya. Ayan. So, yun po yung definition natin ng word na murder. Meron kang intention, preconceived idea, meron kang gustong gawin. So, bago po natin maunawaan, bakit nga ba na isinama sa commandment ito na you shall not murder? So, una sa lahat, dapat po natin maunawaan kung gaano ka-valuable, gaano kahalaga ang buhay ng isang tao sa paningin ng ating Panginoon. So, human beings in God's eyes are esteemed more valuable than animal kingdom or plant kingdom or kung ano pa po yan. Higit na mataas ang pagpapahalaga ng ating Panginoon sa buhay ng isang tao. So, ito pong 6th commandment na to, you shall not murder, about po siya sa protection of human life. So, yun yung pinaka-bottom line po nun. Protection sa buhay ng isang tao na pinapahalagahan ng higit sa kahit ano paman o kanino paman sa lahat ng creation ng ating Panginoon. It is distinct and unique. Yan. Distinct and unique. Kakaiba from all of God's creation. Genesis 1:26. Kung pupuntahan po natin yung Genesis 1:26. About creation po ito, sinabi po ng ating Panginoon, let us make man in our image according to our likeness. So, from that verse alone, makikita na po natin na ang pagkaka-create sa tao ay hindi basta-basta. Yan. Hindi po siya isang click lang, di ba? Let there be light. So, andyan na yung light. Let there be firmaments. So, lahat ng creation, automatic na nung sinabi ng Lord, ay nag-exist na. Put into being. Pero, sa tao, sinabi po ng ating Panginoon, let us make man in our image. Meron siyang blueprint, merong pattern, merong basihan. That is not true in animal or plant kingdom. So, binanggit na po natin yan kanina. Iba pag sinabi po na tao. So, yung word na image, yung Hebrew po nun ay selem. S-E-L-E-M, selem. Meaning, essential nature. Nung sinabi ni Lord, let us make man in our image, ibig sabihin, yung pattern na kaagad, yung essential nature ng ating Panginoon. So, ano yung essential nature ng ating Panginoon? God is Spirit. Yan. John 4:23 to 24. God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. So, yung essential nature ng ating Panginoon ay siya ay Spirit. Therefore, dahil sabi ng Panginoon ay maging katulad po ng kanyang image, yung essential nature din ng tao ay spirit and not body or flesh. So, ano pong ibig sabihin yan? Lahat ng mga tinatangkilik natin, lahat ng mga nakikita natin, lahat ng pinapaganda natin, yan, at inaayusan sa physical, bound to decay. So, lahat ng mga panahon na tatanda,
at mawawala dito sa mundong ito. So hanggang dito lamang sa mundong ito, yung ating body or yung ating flesh. But mag-e-exist sa eternal yung ating spirit. So our body will return to dust, but our spirit will live forever. Malalagpasan niya yung buhay ng ating mga katawan. Kung ang maximum lang yan ay 80, eternity ang lifespan ng ating mga espiritu. So, ang tanong nga lang po dyan, ang nagiging katanungan na lang, where will a man spend his eternity? So, pagdating sa kamatayan, pantay-pantay po ang lahat. Walang bata, walang matanda, walang mayaman, walang mahirap. So, bound para magkaroon ng kamatayan. So, ang difference na lang po ay kung saan mo i-spend yung eternity mo. So, in His image, sabi ng ating Panginoon, and according to our likeness. Yung likeness naman po, yung Hebrew word niya ay demut, D-E-M-U-T, meaning pattern. Yan, pattern. So, blueprint, sabi nga natin, or mold. Ika nga. So, ano naman yung pattern na sinasabi ng ating Panginoon? So, He is one God that reveals Himself in three distinct person. Meron tayong isang Diyos na may three person na i-reveal sa atin. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, doon po yung Trinity na tinatawag. So, katulad po ng ating Panginoon, tayo bilang tao, we are one individual with three components. So, meron din tayong tatlong composition, body, soul, and spirit. Yung pong ating soul is the seat of our emotion. So, yan, body, soul, and spirit. Sabi ko nga po during preaching last Sunday, kapag hindi ka pa Kristiyano, body, soul, and spirit, ang naghahari, ang authority ng buhay natin, yung body or yung flesh. Lahat, dinidikta niyan. Anong kailangan mo? Anong nararamdaman mo? Kung anong sinasabi, sinisigaw ng laman, yun yung nagiging decision ng soul. Yun yung iniisip ng soul at yun din yung i-decide ng soul. Yun ay bago po tayo maging Kristiyano. But nung naging Kristiyano tayo, na-flip yan. Yung dating patay mong espiritu ay nabuhay. Yan. At yung buhay na espiritu, through the Holy Spirit, ay mamumuhay sa ating mga buhay. Then yung ating soul, na seat ng emotion, how we think, how we feel, how we decide, or yung ating willpower, yan, ay dictated na hindi na po ng body, kundi ng spirit through the Holy Spirit. Nakasablit na po tayo sa ating Panginoon nung tinanggap po natin si Jesus as Lord and Savior ng ating buhay. Siya yung naging authority. So, dahil po doon, sabi nga po natin kanina, yun yung design ni Lord. Let us make man in our image and likeness. So, mula pa lang dito sa verse na to, na tayo ay sa image and likeness na ng ating Panginoon. Ang tao, yung tinatawag na jewel, crown ng lahat ng kanyang mga creation. Kasi nga, nakapattern tayo sa ating Panginoon. So, kung familiar din po kayo dun sa Pearl of Great Price, yung parable sa Luke, kung hindi pa ako nagkakamali. Pearl of Great Price. Dalawa yung meaning nun. Isa para sa salvation, na hindi comparable yung salvation, yung buhay na kaloob ng ating Panginoong Jesus, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At yung pangalawang meaning naman po niya ay ganon din niya binavalue ng ating Panginoon yung bawat individual souls. So, ibig kong sabihin yan, hindi mo pwedeng sabihin na, si ganito kasi mayaman siya. Kaya yung value niya ay according sa status niya sa buhay. So, hindi po ganun. Itong tao na to, walang pinag-aralan ito. So, yung value niya,
mababa lang. So, hindi po natin pwedeng sukatin ang value ng isang tao base po sa status sa buhay, maging sa kanilang katayuan, educational background, ganyan. But, ito yung sinasabi ni Lord. Man is according to His image and His likeness. Therefore, bawat individual na tao ay individual na buhay, individual na kaluluwa na nangangailangan po ng Savior. Kaya, si Jesus po ay ipinagkaloob niya yung kanyang buhay willingly as ransom sa bawat isa po sa atin, para sa ating salvation. So, kung ang worth ng kada isang kaluluwa ay ang kamatayan ni Jesus sa cross, doon pa lamang po ay masasabi na natin na ang worth ng bawat individual ay hindi natin pwedeng tawaran. So, from that argument alone, sapat po para dun sa binanggit natin kanina sa Exodus 20:13, you shall not murder. So, kung may intention ka na pumatay, hindi mo na ginagalang yung buhay na kaloob ni Lord doon sa tao na yun. So, doon pa lamang po ay capital punishment na. Sabi nga po dito sa 10 Commandments po na ito, equivalent siya na death na kaagad kung tayo ay mag-violate isa man sa mga yun. So, to sum up, yung 6th commandment, katulad ng binanggit natin kanina, is about the protection and sanctity of human life. Sacred, banal, yung bawat buhay ng kada tao. So, kailan nagsisimula? Yun po ang tanong. Kailan nagsisimula ang buhay? Human life starts at every stage of development, from conception to natural death. From conception to natural death. So, hindi pa lamang siya nag-i-start kapag nailuwal na. Yan. Sabi nga po ni King David, habang hindi nasa dilim na hindi pa nakikita ng iba, ay pinoform na ng Panginoon sa womb ang isang tao. So, ibig po sabihin nun, nasa cell, pa lamang siya, level, ay may buhay na kaagad. Dahil yun na yung start ng development ng certain na buhay. Nung nagsama yung sa father and mother, nabuo, naging baby, fetus, o sabihin po natin na ganun pa lamang kaliit, blood, halos blood pa lang, yan, may buhay na. So, contrary po yan, dun sa claim ng iba, lalo na yung mga particular po dyan, yung mga proponents o nag-support pagdating sa abortion. So, kung familiar po kayo dyan sa iba't ibang mga bansa, particularly sa US, po sila, abortion. Napaka-ordinary lang na buhay. Ayaw mo magbuntis. Sige, punta ka sa doktor na ganito para ipa-abort yung baby. So, contrary po yan doon na hindi nila ikinoconsider na may right na para mabuhay kapag nasa tiyan pa lang at hindi pa ipinapanganak. So, fetus pa lamang siya ay ina-abort na or pinapatay na doon. So, ang 6th commandment po na ito, it condemns the deliberate, malicious, and unlawful taking of a human life. So, katulad ng binanggit natin kanina, sinasadya, deliberate, malicious, may masamang intensyon na kaagad, and unlawful taking. So, hindi kaaya-aya against sa batas na klase ng pagkuha ng buhay ng isang tao. So, titignan po natin isa-isa yan mamaya. So, during study, nung pinapag-aralan po natin itong verse po na ito, nagkaroon po ako ng curiosity dun sa term na binanggit about bioethics. Yan, bioethics. So, yung bioethics po na ito, napakaraming mga katanungan yung kino-cover po dito in relation dito sa 6th commandment. So,
Kasama sa mga katanungan na yan, kapag ka ba halimbawang ikaw ay nagdra-drive at na out of focus ka, tapos bigla kang may nasagasaan at namatay, may kukonsider po ba natin yan na violation siya against dito sa 6th commandment na to? Kung merong isang tao na pumasok sa ating bahay at may intensyon na makapanakit, magnakaw, yan, or pumatay mismo doon sa mga kasambahay natin o tayo mismo, may intruder, at napatay natin. Yan. Maikonsider po ba natin yung violation against this 6th commandment or self-defense lang ba siya? Kung meron tayong elderly, sabihin natin lolo natin, yan. Nagsasuffer siya sa isang sakit na wala nang kagalingan or for some, halimbawa comatose, yung hindi na tinatanggap ng katawan, yung gamot na ipinapasok. Tapos yung term kasi ay euthanasia, yung mercy killing, yan, kung familiar po tayo. Yun ba ay makikiko-consider po natin murder? Yan. Paano kung merong may sakit at hindi na kayang i-take yung tao yung sakit na yun, nilapitan ka privately. Tapos sinabi, kuhanin mo na yung buhay ko kasi hindi ko na kaya. So, kapag ginawa mo ba yun, may consider din bang violation sa 6th commandment na ito po yun? Kapag ka-police ka, military ka, ayan, at meron kang napatay during line of duty, may consider din ba natin na violation po ito? Yung binanggit natin kanina, kapag ka nagpa-abort, sabi ng government sa US particularly, kahit na kung ang babae ay ayaw niya yung kanyang baby, pregnant siya, pero ayaw niya doon sa baby na yun, sabi ng government sa US, meron siyang constitutional right to end her pregnancy. So, may right daw po siya sa sarili niyang katawan. Yun yung sabi ng US government. So, paano tayo bilang mga Kristiyano magre-relate doon? Ayan. May nababiolate ba talaga? Yung mga naka-line up na mga convicted criminal kapag ka-capital yung crime nila. Example natin, yung worst na pwede natin maisip. Merong baby pa lang na ni-rape, di ba? Kapag nakakabalita po tayo sa mga news ng ganyan. At sila ay ide-death penalty. Yan. Considered bang killing or murder pala yung gagawin sa kanila. So, lahat po ng mga example na binanggit po natin, kailangan siyang i-filter under dun sa 6th commandment na ito. Sa standard nitong 6th commandment na ito. So, after nating mabanggit lahat ng mga questions na pumapaloob doon sa binanggit ko po kanina na word, bioethics. So, nung chinek ko po itong bioethics na to, ang nakaka-amuse sa part ko na ito, i-consider siyang study, line of science, kumbaga. Bioethics is a multidisciplinary field that explores the ethical implications of biological and medical advancements. So, yun po yung kino-cover daw po niya. It examines issues like medical research, patient care, environmental concerns, often involving questions about human life, well-being, and the environment. So, in short, ito pong bioethics na ito ay yung nag-study dito ay tinatawag natin mga experts sa kanya-kanyang mga field nila, but mga tao. So, ang isang bagay na nakakalungkot po, once na inalis natin sa picture ang ating Panginoon, yung God-based standards, natitwist at natitwist, natitaint, nababahiran, yan. So, example nga po dyan yung binanggit natin kanina na abortion. So,
kinoconsider yung constitutional right ng may katawan, and yet hindi ikinoconsider na human, na may buhay na yung fetus na nasa loob. So, pag sa salita ng Panginoon, alam kaagad po natin ang distinction between black and white. Yan, walang in between. Sabi ko nga po nung Sunday, sa kaligtasan, hindi po pwedeng medyo saved ka or hindi ka saved. Medyo saved or saved. Either ligtas ka o hindi ka ligtas. Either mararapture ka o hindi ka mararapture. Hindi po pwedeng half ng katawan mo raptured at yung half hindi. Yan. So, very clear and distinct ang Word of God pagdating sa mga bagay-bagay na ganito. So, in relation sa topic natin, particularly sa commandments and morality. Yan. But kapag ang tao na ang nag-redefine, itong bioethics, redefine, so doon ka na magkakaroon ng pag-aalala. Maraming nababaluktot. So, example na nga po dyan, yung tungkol sa issue sa transgender, may mga iba't ibang rights, yan. So, ang pinaka-the best pa rin talaga, lagi tayong babalik sa salita ng ating Panginoon. Yun po yung magde-define kung ano talaga yung tama at mali. At yung God-based, defined morality, yun po yung ating matutunan at i-apply sa ating mga buhay. Hallelujah. So, going back po, no murder. Yun po yung law rasak. Yan, law rasak in Hebrew. No murder. Kung dun sa binasa natin kanina sa New King James Version ay you shall not murder. You shall not murder. 4 words. Pagdating po sa Hebrew word, law rasak. Pag direct translation, no murder. Ganun ka plain yung explanation po nun. So, different word yung ginamit po doon. Kaya sabi natin kanina, very distinct ang Hebrew word pagdating sa definition ng murder and kill. So, sa case po na to, yung no murder, loratsak na to, ay intentional na way ng pagpatay, at yung to kill sa ibang Bible passages or verses, naka naman yung kanyang Hebrew word. So, yun yung kagandahan na bumabalik tayo sa mga original verse. Nakikita natin na sa iba pala, although pag translate mo sa English, parang nasa-simplify, nawawala yung distinction, nawawala yung kaibahan. Pag bumalik ka sa original language, mapapansin mo sa iba't ibang passages ginagamit, at doon mo mauunawaan kung ano talaga yung tinutukoy. So, dahil po doon, knowing na, alam na natin na yung sinadya at hindi sinadya, yun po yung pinagbabatayan, kaya no murder ang ating tinatakil at hindi basta killing, nare-redefine din na to, or nakikita rin po dito kung gaanong nagkakaroon ng tool naman sa tao para mag-interpret. Yan. So, dun sa bioethics na sinabi natin kanina, inaalis nila sa picture ang ating Panginoon. Pero itong itatakal po natin ay yung definition ng murder based on God's word alone. Yan. So, bago po natin i-dig yung sa ibang mga areas, meron yung exceptions na tinatawag. Alin yung mga dinidefine na hindi pasok na nakaka-violate dito sa 6th commandment po na ito. So, yung first one po, accidental homicide. So, meron tayong mga exceptions po dito. 3. Yung masasabi po natin na hindi pasok. Doon muna tayo sa hindi pasok. So, kapag na-define na natin yung hindi pasok, mas madali na po natin maunawaan alin yung nakaka-violate. Yan. Accidental homicide, number 1. Puntahan po natin sa Numbers. Napagbukas po tayo sa aklat po ng Numbers bilang 35.
Numbers 35 verses 9 to 12. Cities of refuge. So, then the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel, and say to them, when you cross the Jordan into the land of Canaan, then you shall appoint cities to be cities of refuge for you." So, magtatalaga po sila ng mga syudad, city, that the manslayer who kills any person accidentally may flee there. So, may provision ang salita ng Panginoon kung saan po kapag ka-aksidente kang nakapatay, yan, kailangan mo nang pumasok sa due process, inaalam muna. Because in other passages po ng Bible, may tinatawag po na avenger of blood. Yan. Kapag kabuhay, yung inutang mo, di ba? Buhay din yung kabayaran. So, halimbawa, napatay ang isang kapatid. Yung ibang mga kapatid nun, sisingilin yung dugo ng kapatid nilang napatay. So, sila yung mga avenger of blood na tinatawag. So, dito po sa verses po na ito, sa Numbers, tinutukoy po dito na magkakaroon ng isang city kung saan yung nakapatay ay pwede pong mag-seek ng refuge doon. Pwede siyang magtago doon. At pag nandun na siya sa city of refuge na yun, hindi siya pwedeng galawin ng mga avenger of blood, yung mga gustong pumatay sa kanya, until he stands before the congregation in judgment. So, binibigyan siya ng due process para litisin kung aksidente ba o hindi yung kanyang pagkakapatay. So, yun po yung sa Numbers 35, 9 to 12. At ibaba po natin ang konti sa verses 22 to 25 naman. However, if he pushes him suddenly without enmity or throws anything at him without lying in wait or uses a stone by which a man could die, throwing it at him without seeing him so that he dies while he was not his enemy or seeking his harm, then the congregation shall judge between the manslayer and the avenger of blood according to these judgments. So the congregation shall deliver the manslayer from the hand of the avenger of blood, and the congregation shall return him to the city of refuge where he had fled, and he shall remain there until the death of the high priest who was anointed with the holy oil. So yan. So, ang binabanggit po dito, all in all, yung sa dalawang case na ibinigay, yung isa po ay kapag nabato, yan, tapos namatay, yan. So, ang sinasabi po dito, kailangang i-evaluate kung aksidente ba o hindi yung pagkakapatay. So, isusupport po ng iba't ibang mga testimonies yan, i-evaluate nila, at kung mapatunayan na ito po ay aksidente lamang, ay mananatili yung tao na yun doon sa city of refuge hanggang doon daw po sa mamatay yung high priest na nandoon sa city of refuge na yun. At kapag namatay na, yun yung kumbaga parang ano niya, limited, parang nakakulong siya doon sa area na yun, sa city of refuge na yun. Nakakonfine na para hindi siya mapatay. Pag namatay na yung priest, saka na siya ulit pwedeng umalis dun sa city of refuge na yun. Kumbaga, na-serve niya na yung judgment na mailimit siya sa area na yun. At the same time, yung avenger of blood ay hindi rin siya po pwedeng patayin. Kasi nga, aksidente yung pagkamatay ng tao na yun. So, hindi siya sisingilin doon. So, napakalaki po ng basihan, kumbaga, ng Word of God para malaman natin kung dapat ba o hindi dapat na mapunish yung isang tao base po doon sa mga examples po na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So, kung meron daw po halimbawa na nagpapalakol, nag-a-axe, tumalsik yung talim nun, tapos yung kaibigan niya ay natalsikan and after nun ay nakapatay. Yan. Or katulad ng binanggit na binasa natin kanina, nagkulong ng malaking bato, hindi niya alam sa ilalim may tao pala namatay. So, yan yung mga examples po natin na
kailangang maunawaan natin na hindi lahat ng pagkamatay at pagkabawi ng buhay ng isang tao ay ginusto naman ng kabilang partido. So, yun yung exemption. So, kapag nag-fall daw po doon sa accidental homicide, hindi siya papapalagutin or hindi niya na-violate itong 6th commandment na ito na you shall not murder. So, pangalawang case, una po ay yung accidental homicide. Pangalawa, justifiable homicide. Medyo may konting batas-batas tayo dito. Yan. Exodus 22 verse 2. Exodus 22 verse 2. If the thief is found breaking in, yan, katulad ng binanggit natin na example kanina, may magnanakaw, and he is struck so that he dies, syempre may intruder, may intention yun na magwasak, pumatay, yan. At napatay yung magnanakaw na yun, there shall be no guilt for his bloodshed. So, malinaw po yan sa salita ng ating Panginoon. Meron yung tinatawag na justifiable homicide, considered as self-defense, kumbaga. Dahil nga, natre-threaten yung buhay ng pamilya na pinasok nung magnanakaw po na yun. Then sa Romans 13, 3-4. Romans 13, ito naman po sinasabi sa Romans 13, 3-4. For rulers are not a terror to good works, but to evil. So yung kanina po, thief na papasok, magnanakaw. Itong pangalawang example naman po natin ay yung mga law enforcer, military, police, ganyan. Kaya sabi po dito sa Romans 13, 3-4, rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be afraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. So, bilang mga in authority, yung katulad ng binanggit natin, mga police, mga military, kumbaga, pwede silang mag-wield ng sword na tinatawag. So, pwede nilang i-execute yung kanilang mga authority at ang purpose po doon, hindi abuse of authority, mga kapatid, but para daw po sa kabutihan. I-persecute yung mga gumagawa ng masama. Kaya kung ikaw ay law follower, yan, law-abiding citizen, hindi ka matatakot sa kanila. So, yun po yung sinasabi dito sa Romans 13:3-4. Meron sila kumbagang license, yan, license para mag-enforce ng law, pero hindi nila dapat i-abuse. So, yun po yung binabanggit po dito. Kaya, hindi mo rin pwedeng sabihin na kung mga sample natin, police, ay masasabi mo na kaagad na justifiable homicide kung sila ay nakapatay. So, dadaan pa rin yan sa due process kasi posible pa rin na kahit na in authority sila, meron din silang ginawang abuse of authority. So, yun po yung sinasabi dito. So, justifiable homicide. So, yung third na exception naman po natin, una, sabi natin, kapag ka-accidental, yung pagkakapatay or homicide. Pangalawa, justifiable homicide. Ito pong third, capital punishment. Genesis chapter 9, verses 5-6. Genesis 9, 5-6.
So, ito po yung time ni Noah. Yan. Nung shortly after pong nag-disembark na sila mula doon sa arko. Yan. May mandate na sa kanila na magpakarami, magpangalat doon sa land. But, ito po yung isang sinabi ng ating Panginoon, "Surely for your lifeblood, I will demand a reckoning. From the hand of every beast, I will require it, and from the hand of man, from the hand of every man's brother, I will require the life of man." So, kapag ka buhay, yung nautang, buhay din yung kabayaran. Ito na po yung binanggit po dito ng ating Panginoon. So, pinapahalagahan ni Lord, may sanctity, may value yung bawat buhay. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa inyo. So, yun po yung sabi ng ating Panginoon. So, dahil po doon, in Genesis 5 to 6, malinaw din pong binabanggit po doon na kapag ka ang pagpatay ay meron ng malice, pre-intention, premeditated na intention na gagawin mo para sa ikasasama at nung tao, may ano ka na talaga, intention ka na bawiin yung buhay niya dahil halimbawa galit na galit ka sa kanya, ganon, at pinagplanuhan mong mainam yung pagpatay sa kanya. So, doon po yung sinasabi po natin na subject ka na para sa capital punishment. Capital punishment meaning death. Same life taken, same life yung i-require. Numbers 35. Numbers 35. 16 to 21. Ito po yung sinasabi, "But if he strikes him with an iron implement so that he dies, he is a murderer." So yan. "The murderer shall surely be put to death." So kamatayan. Katulad ng binanggit kanina, nung nire-require pa lang ng Panginoon kapag buhay yung kinuha, dito sa 16 ng Numbers 35:16, sinabi na kamatayan yung katumbas po nun kapag nakapatay ka. Kung may intention po talaga. 17, "And if he strikes him with a stone in the hand," so diniscuss na rin po dito yung iba't ibang tools na gagawin niya sa pagpatay, "by which one could die, and he does die, he is a murderer." So may tag na kaagad sa kanya na siya ay murderer. "And shall surely be put to death." Or if he strikes him with a wooden hand weapon, yan, "by which one could die, and he goes die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. The avenger of blood himself shall put the murderers to death." So, may provision po dito, na may karapatan yung mga kamag-anakan na kapag ka confirmed na talagang intentional yung pagpatay na ginawa nila, pwedeng outright patayin din nila yung tao. So, ganun yung panahon ng Old Testament. So, although merong due process na tinatawag, bloody yung hands. Bloody yung hands ng bawat isa kasi meron yung avenger of blood na tinatawag. "He shall put him to death. If he pushes him out of hatred." Ayan. Kanina, binabanggit yung mga tools. Dito naman, may binabanggit na patungkol sa puso. "If he pushes him out of hatred, or while lying in wait, hurls something at him so that he dies. Or in enmity he strikes him with his hands so that he dies." So, may hatred na, may enmity pa, kaaway, ang tingin na niya, "The one who struck him shall surely be put to death. He is a murderer. The avenger of blood shall put the murderer to death when he meets him." So, Matthew 25, tignan naman po natin. Kanina, puro mga Old Testament yung ating mga binabasa.
Dako po tayo dito sa New Testament naman. Ano yung masasabi pagdating dito sa 6th commandment po na ito. Mark 26, verse 52. Matthew 26, verse 52, ito pang sinasabi, but Jesus said to him, put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. So ito po ay nung si Peter ay tinagpas yung tenga po nung isa sa mga kawal, nilakot na po si Jesus. Kung ikaw daw ay mabubuhay sa sword, ang gumagamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. In short, ang sinasabi po niya dito, kung papaano mong tinake yung buhay ng isang tao, ganun ding iti-take yung buhay mo. So may naka-equate na value yung buhay na kinuha mo. So yan. So 1 Peter chapter 2, tignan po natin. 1 Peter 1 Peter chapter 2, 13 to 14. Submission to government. Therefore, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme or to governors, as those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. So in short, all other taking of life is violation on the 6th commandment. Yan. So kapag ka hindi dinefine, so binanggit po natin kanina, wala sila doon, na hindi siya capital punishment yung case na yon, kung justified homicide at accidental homicide yung ginawang pagkakapatay, hindi premeditated or sinadya, lahat po yun ay, or pag sinadya pala, lahat po yun ay makaka-violate doon sa commandment number 6, punishable at consider po natin na pwedeng singilin sa atin. Yung tatlo pong binanggit po natin ay exemption to the rule. So, all in all, you shall not murder ay hindi siya single sentence lang na ma-define natin. So, may mga provisions pa rin po ang salita ng ating Panginoon para ma-assess natin kung ito ba ay premeditated, sinasadya o hindi sinasadya na klase ng pagpatay. So, ang mga binanggit po natin na nauna ay patungkol po sa physical. Yan, physical. So, in-escalate pa ng Lord, ng ating Panginoong Jesus, yung commandment number 6 na to pagdating po sa New Testament. So, katulad ng binanggit po natin kanina, physically, maaring sinabi ng Bible, ano-ano yung mga provisions para mo ma-determine kung na-violate ba o hindi. Ito pong commandment number 6. But unfortunately, sa ating pong mga buhay, limitado. Ito naman yung realization natin kumbaga sa aspeto na to. Para ma-judge natin kung sinadya o hindi sinadya, nakabound tayo doon sa physical evidence na pwedeng isubmit o available para mahusgahan kung totoo nga na sinasadya o hindi sinasadya yung pagkakapatay sa isang tao. But dahil bounded tayo sa physical, hindi natin alam kung ano yung nag-ooperate sa puso. Fact din na pwedeng may mga napaparusahan at may mga nakukulong na hindi na naman totoong nakapatay. So, may limitation pa rin sa aspeto na yan. Bagamat sabi nga po doon sa binasa natin sa 1 Peter 2:13 to 14,
Ang sinasabi lamang po dito, gagawa ng mabuti at mag-submit sa authority, maging law-abiding citizen tayo, kumbaga, at hindi natin kailangang matakot doon sa nilagay na authority sa ating mga buhay dahil ang role naman nila talaga ay maproteksyonan yung general public, kumbaga, ng mga law-abiding citizen. But sabi nga po natin, exceptions sa rules, meron pa rin mga nakakasingit na mga pinaplant na mga evidences, ganyan. So, yun po kasi ang under sa governance ng tao. So, may limitation. So, pasok tayo dun sa pangalawa naman. Ano ang klase ng governance and authority na walang limitation? So, sabi nga natin, in-escalate ni Lord Jesus yung kahulugan nitong Exodus 20:30 na to ng you shall not murder. So, sa case po na to, sinabi ng ating Panginoong Jesus, Matthew 5:21-26. And Matthew. Matthew 5:21-26. Murder begins in the heart. So, yun pa lang, no? Title pa lamang po niya. Murder begins in the heart. Somehow, may mga nabasa po tayong mga passages sa Old Testament kanina na medyo may binanggit na yun. May hatred ka. So, yung hatred, nangyayari sa heart yan. May enmity or tinuturing mong kaaway yung isang tao na yun, nangyayari rin po yan sa heart. But dito po sa New Testament, mas naging klaro po yun na sinabi ng ating Panginoong Jesus na yung murder, nagsisimula na kaagad siya sa puso pa lamang. Verse 21, you have heard that it was said to those of Old Testament po yung tinutukoy niya dito, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. So may karampatang parusa. But I say to you that, ito na po yung application pagdating po sa New Testament kay Jesus. Whoever is angry with his brother, mabigat na, angry with his brother, without a cause, shall be in danger of the judgment. So, meron pa ng ganong klase ng paggalit. So, yung anger, hindi generally na masama. Bakit? Kahit po si Jesus, meron yung holy indignation na tinatawag. Kahit po si Jesus, nagalit siya. Yung maraming mga nagbebenta sa labas ng templo na pinagtataob niya po yung mga paninda. So, ibig po sabihin nun, generally, ang anger ay hindi po siya sin, but, itong dinidefine po na to, angry with his brother without a cause. So, out of nowhere, galit na galit ka sa tao. O kaya medyo naapakan lang ng konti yung ego, galit na galit ka na. Merong danger daw po sa judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. Ito po yung mga supporting din po niya, James 2:23-6. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. So, pabigatan ng pabigat, ano po? Danger ng judgment. Tapos itong sa kasunod na sa verse 22, danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar, ito na yung recommendation niya, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge, kung may nakagalit ka, and judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. So, ibig po sabihin po nun, yung aspeto po ng murder, pwede rin palang mangyari na magkaroon ka ng murderous intention sa iyong heart. Yung pong araka na binanggit po yan, Aramaic po yun na meaning ay empty head. So yung karaniwang term na
ginagamit sa ating panahon ngayon, yung idiot na tinatawag. Yan, empty head, walang laman yung utak. Yan, pagka sinabi mo daw doon sa tao na yun. So, I believe sa part po na to, hindi talaga yung words but the intention of the heart. Yung laman talaga ng puso mo, nung sinabi mo yung mga salitang yun, yun yung mas nagpapabigat. Yan. Sabi nga po, di ba, out of the mouth, lumalabas yung laman ng puso. So, kung hatred yung laman ng puso mo, regardless yan sa mga babanggitin mo, mas nakikita ng ating Panginoon, transparent sa ating Panginoon, yung laman ng ating mga puso. Gaano man kababaw, gaano man kalalim, yung mga term na sinasabi natin, but ang very evident sa harapan ng ating Lord, ay yung hatred na buo doon sa ating mga puso. At kapag nagagawa po natin yun, equally guilty na tayo doon sa commandment number 6 na na-violate na natin na, you shall not murder. So, kahit sabihin natin na physically hindi tayo nakapatay ng tao, wala tayong napatay, kapag pala in-apply na natin yung New Testament na aspeto, murder begins in the heart. When we wish someone dead in our hearts, yan, o yung pag may nagawa sa'yo. So, example po natin, no, kung halimbawa yung pamilya mo, inaapi, may mga bagay na ginagawa. So, ikaw, bilang isang tao, dumarating sa punto na parang sinusulak yung damdamin mo, sinusulak yung dugo mo, na may mga bagay kang mga nasasabi. At somehow, hindi mo pa nasabi, may wish na dun sa heart mo, may intention na kung sana makasagasaan man lang ito, mga ganong salita minsan, kung hindi lang ako Kristiyano, yan. May mga ganong mga pagkakataon po. So, sinasabi po dito na yung puso natin ay doon bumubukal talaga. At yun yung ginajudge ni Lord para masabi na may murderous intention ka na ba? O wala kang murderous intention. So, ibig po sabihin, Old Testament, New Testament man ang pagbabatayan po natin, everyone is equally guilty. One way or another, maaari some point sa ating mga buhay na gagawa po natin itong binabanggit po na ito na hindi man tayo physical na nakapanakit, nagkakaroon naman ng ilang intention yung ating mga puso sa ikasasama ng ating mga kapatid. Sabi po natin kanina, yung buhay ng bawat isa, bawat soul, imagine po natin, kung hindi man yan Kristiyano, mga kapatid, at nakakagawa ng mga bagay-bagay na hindi maganda, na talagang grabe yung pang-aapi na ginawa sa ating mga buhay. Iba't ibang senaryo, iba't ibang cases. Yan. Ano man pong klase yung mga bagay na nagawa sa ating buhay. Ang sinasabi po dito ay maunawaan natin yung value ng buhay sa harapan ng Lord. So, ganun, dito papasok yung tinatawag natin na kapag ka naging Kristiyano ka. Kung hindi ka Kristiyano, napakahirap yan, mga kapatid, na magpatawad. Yung binanggit po dito na itabi mo muna yung iyong alay sa Panginoon. Yung gift mo sa altar, itabi mo muna at makipagkasundo ka. Kung hindi po tayo Kristiyano na ang may authority sa buhay natin ay ating Panginoong Jesus, napakahirap pong gawin yung mga sinasabi dito. But praise be to God, dahil nga po sa Holy Spirit, at dahil tayo ay revived na in spirit, hindi na yung flesh natin yung namamayani na nagsusumigaw na kailangan mong gumanti. Yan. Dahil inapik ka. Yan. Hindi na po yun yung magsusumigaw, kundi yung ating spirit na under na po, submitted sa Holy Spirit na nagsasabi na tayo po ay magpapatawad sa ating mga kapatid. Hindi sa aspeto ng deserve ba nila or hindi, kundi dahil yun yung nais ng Panginoon. Makita natin yung bawat sitwasyon natin, makita natin yung mga bawat tao sa paligid natin, sa aspeto kung paano tinitingnan ni Lord yung bawat individual na buhay. So yung value po nila, hindi po kung deserve nila, kung ano yung katayuan nila, kundi yung value nila ay kung paano rin po silang tinitingnan ng ating Panginoon.
So, ganun din po sa 1 John 3:15, binabanggit din po dito yung to be angry with your brother ay nagiging murderer ka na. So, merong deeper issue of the heart, yung pinag-uusapan po natin dito. So, to end with, yan, i-wrap up lang po natin. Meron po tayong tatlong facts dito sa you shall not murder na to. Dapat po natin laging maaalala. Una po, God is the author of life. So, lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin, lahat ng meron po tayo, wala tayong tinatangkilik na hindi galing sa Panginoon. Lahat galing kay Lord. Especially yung buhay. Especially yung ating mga hininga. So, God is the author of life, and murder is the usurping of God's authority. So, kapag tayo ay nakapatay, physical man yan, o sa isip man po natin, ay tayo ay nagkaroon ng murderous intention, murderous heart, ganyan. Slander ng lips, ganun. Ay, maiko-consider daw po natin na usurping of God's authority. Parang nag-aaklas ka kay Lord na siyang author ng life, ay sasabihin mo, hindi, ako ang kukuha ng buhay niya. Ikaw ang may bigay, pero ako yung kukuha ng buhay niya. Yan. So, dahil po doon, huwag po natin makalimutan, si Lord ang nagkaloob ng buhay, siya rin ang may karapatang bumawi nito. So, yun po yung sinasabi sa Psalms 139, verse 16, and Job 1:21. So, ipopost na lang po natin later. Then, number 2 po, God values life. So, should we. So, binanggit po natin paulit-ulitan kanina kung paanong tinitingnan ni Lord yung value ng buhay. Kung ganun yung tingin niya sa bawat kaluluwa na ang equation, ang katumbas ay buhay ni Jesus, Son of God, na siya po yung ipinadala, mismong si Jesus yung ipinadala at katumbas ng bawat soul. Kung ganun binavalue ni Lord, ganun niya kamahal ang tao. Sabi po ni King David, what is a man that you are mindful of him? Sa lawak ng universe, sa lahat ng mga creation, bakit nakikita mo yung tao na may value na ganun? Ganun kalaki yung value ng tao sa kanina ng ating Panginoon. So should we value the life of everyone. Strongest the weakest, malakas, mahina, eldest to youngest, preborn, o hindi, may mental or physical disability, elderly, sick. So, regardless na po sa lahat ng walks of life at sa lahat ng kondisyon, kung papaanong binavalue ng ating Panginoon ng buhay, ganun din po yung dapat na pag-value na gagawin po natin. Hallelujah. Sa Psalms 8, 3-4 po yun yung kay David. What is a man that you are mindful of him? Every soul is valuable in God's eyes. So, yun po. Then, fact number 3, God gives life as a gift. We should cherish it, protect it, and defend it. Job 33:4. Tingnan po natin sa ulit yung sa Job 33:4. My words, at verse 4, the Spirit of God has made me. So, yan. And the breath of the Almighty gives me life. Si Job po yung sabi nito. Nire-recognize niya kung saan galing yung kanyang buhay. Spirit of God. So, kung yun po ay galing sa Panginoon, we should cherish it, protect it, and defend it. At dito pa lang sa aspeto na to, ang dami na po tayong magiging guilty kung paano natin binavalue yung ating mga buhay, the way tayong nabubuhay, yung health natin, yan, yung ina-abuse ba natin, yung kalayaan natin sa iba't ibang aspeto, yan, sobrang pagpapagod, yung sa pagkain na hindi tama, yan. So, umiiksik yung ating mga buhay. At dahil po doon, lahat po ay equally guilty na ang nais ng ating Panginoon ay matutunan po natin i-value yung buhay natin at buhay ng iba
sa kung paano nakikita ng ating Panginoon yung value ng bawat isa, doon din po sa standard po na yun natin titignan ang bawat isa. And lastly, Deuteronomy 30 verse 19. Yan, nag-empty na yung aking Deuteronomy 30 verse 19. I-check na lang po natin sa ating mga Bible. Ito po ang sinasabi. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Dito po ay pinapapili ng ating Panginoon ang mga Israelita. Ano ba ang pipiliin? Yung life o yung death? Yan. At ang sabi ni Lord, choose life. So, kasabay ng gift ng buhay na kaloob ni Lord, merong gift din ng will na kaloob sa bawat isa po sa atin. Kaya ang nais po ni Lord, magkaroon tayo ng will na nakasubmit sa God's will. So, part po doon ay yung do not have a murderous heart. So, hindi lang sa physical, bagay sa spiritual. And lastly, siguro po, naalala ko lang ngayon, even sa kapwa Kristiyano natin, higit lalo, sabi nga po yung kasama sa household of faith, maging very particular din tayo sa aspeto na to kung saan po na maaari rin tayong nag-harbor ng mga damdamin na hindi naaayon sa Panginoon. Yan, na kinoconsider na filthiness of the spirit na tinatawag. Ipopost ko later po yung sa verse po na yun, na kailangan nating palaging hilingin sa Panginoon na yung attitude ng ating mga heart ay humble sa Lord. Kaya sabi nga po yung Psalmista David, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before you, O Lord my God. So, regardless sa observation ng mga tao sa ating mga paligid, ay lagi nating alalahanin, si Lord ang higit na nakakakilala sa atin at nakakaalam ng laman ng ating mga puso at isipan. So, siya rin yung nakakaalam kung tayo ay guilty o hindi doon sa murder of the heart na tinatawag at ulit ng ating mga napag-aralan. Lagi po tayo magsabi sa Panginoon sa aspeto na ito, nang sa ganun po ay yung mga intention ng ating puso ay malinis harapan ng ating Panginoon para sa kanyang katunayan.